Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo at sinimulan na nilang magkasintahan ng preparasyon para sa gaganaping kasal nila. Si Mariel ang pumili ng date na inoprabahan naman ni Liam. Sakto ng isang taon ng relasyon nila bilang magkasintahan ang naisip ni Mariel na magiging wedding day nila ni Liam. Naging abala ang dalaga sa pagpaplano sa kasal nila ni Liam. Katulong ang mami Donna ni Liam at mama niya. Marami namang suggestion na ibinibigay sa kanya sa Eileen kahit na may kinuha namang wedding planner at coordinator si Liam para mapagaan ng lahat kay Mariel at hindi ito ma-stress ng sobra. Hindi kasi maiwasan na minsan inagsusumbong na si Mariel sa kanya dahil ang mga magulang nila ay may pagkakataon na hindi magkasundo sa ilang bagay. Ang mama ni Mariel ay katulad niya na gusto ay simple lang ang kasal at mga kamag-anak at malalapit na tao lang ang dadalo sa kasal. Ngunit ang mami naman ni Liam ay nais na maraming imbitahan sa kasal ng anak na panganay. Dahil ang katwiran nito ay businessman si Liam at maraming empleyadong kumpanya nila. Kakausapin ko si mami, ipapaunawa ko sa kanyang gusto niyo ni mama. Nakangiting tura ni Liam. Love, nauunawaan ko naman ang mami mo. Pero kailangan ba tagang lahat ng empleyado niyo dumalo sa kasal natin? Naiintindihan mo naman ako, di ba? Na gusto kong intimate ang maging kasal natin. Alam kong afford mong magarbong kasal, pero hindi kasi ako sanay sa maraming tao. Saad ni Mariel na nakasimangot at ikinabuntong hininga naman yun ni Liam. Okay, pwede ba ako mag-suggest? Baka sakaling makatulong sa problema mo sa parents natin. Seryoso ng wika ni Liam na ikinakuha niya ng intensyon ng nobya. Anong isasuggest mo? Maagap na tanong ni Mariel. Papayag ka bang maging island bride? Ang tanong naman ni Liam sa nobya. Sa isla tayo magpapakasal? Bulalas na tanong ni Mariel. Napatango ng ulo niya si Liam. Oo. Di ba nga ang gusto mo at ng mama mo ay intimate na kasal at walang gaanong bisita? Maganda at magarbo naman ang gusto ni mommy. Paliwanag ni Liam. May kaibigan ako may isang pribadong isla. Nakarating na ako roon at nasasabi ko magandang kabuuan ng isla. Ani pang tura ni Liam. Okay, kung sa isla nga tayo ikakasal, hindi lahat ay makakapunta at mauunawaan ng iba kung bakit sila hindi naimbentahan. Nakuha mo? Ang talino mo talaga, love. Masayang wika ni Liam na proud na ikinaira pa ni Mariel sa nobyo. Sus, nang bola pa. Ang tanong, papayag kayang kaibigan mo na doon sa isa ng pamilya nila tayo magpapakasal? 100%, hindi ako tatanggihan ni Mike. Confident na sagot ni Liam. Okay, kausapin mo muna ang kaibigan mo kapag sigurado ng pagpayag niya at saka natin itutuloy ang suggestion mo na sa island wedding. Nakangiting saad ni Mariel na dinampian ng halik sa labi ni Liam. Wala kang bilib sa akin ha? Nakangising saad ni Liam kay Mariel. Hawak ang cellphone nito na ipinakita sa nobya at may tinawagan. Hello, Mike? Pwede ba tayo magkita mamaya? Tanong ni Liam sa kausap. Tahimik naman si Mariel na nakikinig sa pakikipag-usap ng nobyo sa kaibigan daw nito. Okay. Send ko na lang sa iyong location mamaya. Sige Mike, bye! Paalam na ni Liam sa kausap at in-call na ang tawag nito sa kaibigan. Gusto mo bang sumama mamaya o ako na lang ang makikipag-usap na muna kay Mike? Tanong ni Liam kay Mariel. Ikaw na lang muna. Balitaan mo agad ako kung anong napag-usapan nyo. Sagot agad ni Mariel na nauunawaan ni Liam. Island bride. Mahinang usal ni Mariel na ini-imagine ang sarili niyang ikinakasal kay Liam sa isla. Gabi na at kasalukuyang gumagawa pa ng lesson plan niya si Mariel nang tawagan siya ni Liam. Hindi ka pa ba natutulog? Tanong agad ni Liam pagkasagot ni Mariel ng tawag niya. Gumagawa pa ako ng lesson plan? Ikaw, bakit kising ka pa? Sagot at balik tanong ni Mariel sa nobyo. Kakauwi ko lang ng bahay, love. Saad naman ni Liam. Nakipag-inuman ka pa dun sa Mike na kaibigan mo? Pag-uusisang tanong ng dalaga. Napilitan eh. Walang pagdidinay na sagot ni Liam. Nakainom lang? Hindi ka lasing? Muling tanong ni Mariel
na nakangiti kahit hindi naman siya nakikita ni Liam. Nakainom lang, love. Ayoko magpakalasing. Mahirap na at baka may hindi maganda mangyari sa pagsisihan ko kinabukasan pag wala ng kalasingan ko. Ayoko namang mangyari yon. Saad ni Liam na ikinatuwa naman ni Mariel ang sinabi ng nobyo. Nice! Butit naisip mo yun, oh. Takot kang hiwalayan kita? Pabirong sagot pa ni Mariel na sinagot din agad ni Liam. Tinatanong pa ba yan? I love you so much, Mariel. Tandaan mo, hindi ako gagawa ng bagay na alam ko maaaring maging rason mo para hiwalayan ako. Hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Pakatandaan mo yan. Seryosong saad ni Liam. Thank you for that, and I love you too, Liam. Masayang sambit ni Mariel. Kamustang naging pag-uusap niyo ng kaibigan mo? Pag-iiba usapan ni Mariel. Pumayag si Mike na sa isa nila gaganapin ang kasal natin. 2 days before the wedding, dapat daw ay naroon ng ibang mag-aayos sa lugar. Masayang pagbabalita ni Liam sa fiancé niya. Wow, that's great! Ang galing naman, napapayag mo talagang kaibigan mo. Nakaka-excite, parang gusto ko na madaliin ang araw ng kasal natin. Naa-amaze na tura ni Mariel na ikinatawa na malakas ni Liam. Sunduin kita bukas sa school, love. Pag-usapan natin ang bagong concept ng kasal natin dito sa bahay. Okay lang ba sa'yo? Sure, kita tayo bukas. Magpahinga ka na. Halata sa boses mo na inaantok ka na. Malapit na rin ako matapos sa ginagawa ko. Maya-maya matutulog na rin ako. Aning saad ni Mariel. Halata ba? Hindi naman ako nahikaba. Usal ni Liam. Sus! Alam kong pagod ka at nakainom ka pa. Maliligo ka pa bago matulog. Sige na. Tawagan mo ako pag agising mo bukas ng umaga. Para may energy ako pumasok sa school. Bye-bye na muna. I love you. Saad ni Mariel at in-call na niya ang tawag ni Liam nang marinig niyang nag-I love you too sa kanya ang nobyo. Itinuloy na ni Mariel ang ginagawa niya nang ibaba niya ang cellphone sa lamesa. Samantalang si Liam ay napailing na lang ang ulo nang mawala na ang kausap sa cellphone. Nagtungo na siya sa kwarto niya at naghubad ng suot na damit. Pumasok ng banyo at naligo upang mawala rin ang epekto ng alak na nainom niya. Dahil ang totoo, ay nalasing siya sa pakikipag-inuman sa kaibigan niyang si Mike. Dahil hindi siya pinauwi nito nang hindi nila nauubos ang isang bote ng Black Label. Hindi naman siya nito pinagmaneho ng sakyan niya pa uwi. Tumawag to ng tao na maaari mag-drive ng kotse niya para siya ihatid sa bahay niya. Nahimasmasa na siya kanina nang nasa sakyan siya. Kaya pagkahatid sa kanya, ay naalala niyang tawagan ng fiancé niya. Upang ibalita rito agad ang pinag-usapan nila ni Mike na alam niyang ikagagalak ni Mariel ng sobra. Kinabukasan, pagdating ng hapon isinundungan ni Liam si Mariel sa school. Hi, kanina ka pa ba? Tanong ni Mariel pagkalapit niya kay Liam na nakasandal sa kotse nito habang naghihintay sa kanya. Kadarating ko lang at pinagbuksan ng pinto ng kotse ang fiancé niya. Pareho na silang nasa loob ng sakyan. Sa mansyon daw tayo maghapunan ang sabi ni Mommy. Expected ko na yan. Kilala naman natin ang mommy mo. Mahirap hindian, minsan sa pagiging mapilit niya. Okay lang. Wala naman din akong gagawin sa bahay. Ihatid mo na lang ako bago mag-alas 10. Wala ka namang pasok bukas sa school, di ba? Kasi Sabado. Wika ni Liam. Sabado nga bukas. Walang pasok ang mga estudyante. Bakit? Sa mansyon ka na lang matulog ngayong gabi. Request ni Liam sa nobya. May binabala ka, no? Nakangiting tanong ni Mariel. Alam kong iniisip mo, love. Promise, hindi ako lalagpas sa hug and kisses. Gusto ko lang manood tayo ng movie sa bahay at makatabi ka sa pagtulog ngayong gabi. Please? Pakiusap ni Liam na pinupungay pa ang mga mata. Okay, promise mo yan ha? Nakatikwas pa ang isang kilay na wika ni Mariel. Oo nga, promise. Yakap sabay hag lang talaga. Naiiling na nakangiting sagot ni Liam nang pumayag na si Mariel. Pagkarating nila sa bahay nila Liam,
ay nakasalubong na si Donna sa anak at mamunagangin. Mabilis na nakalabas ng kotse si Mariel pagkatigil pa lang ng sakyan ni Liam at patakbong lumapit sa mami ni Liam. Hindi pa siya hinintay ng nobya na pagbuksan niya ito ng pinto ng kotse. Minsan talaga, lumalabas ang pagkaisip bata niya. Ani na lang ni Liam sa sarili na makita niya masayang yakap-yakap ng mami niya si Mariel. Ilang araw lang kayong hindi nagkita komento ni Liam na hindi man lang siya pinansin ng ina nang lumapit siya sa dalawa. Selos ka lang nang iinis na tura ni Donna kay Liam at pagkatapos ay nag-apsyerte ng braso ng anak. Tahimik na napangiti si Liam sa sinabi ng ina sa kanya. Sige lang ma'am, yakapin mo lang na yakapin ang fiancé ko. Mamaya ako naman ang yayakap sa kanya. Piliyong saad ni Liam na pasimple siyang pinanlakihan ng mata ni Mariel. Tumawa lang si Liam sa mabilis sa reaksyon ni Mariel. May sasabihin daw kayo sa akin, Mariel? Ano yon? Magkakaapon na ba kami ng mama mo? Saad at hulang tanong ni Donna kay Mariel nang nasa sala na silang tatlo. Napaubo si Liam sa sinabi ng ina. Natawa naman si Mariel. Mommy? Sambit na bulalas ni Liam. Why? Mali ba yung hula ko? Natutuwang saad ni Donna. Nakakahiya kay Mariel at baka may makarinig sa iyong iba. Ani pang wika ni Liam. Bakit? Hindi ka pa ba nakaka-home run, Liam, kay Mariel? Pilyang tanong ni Donna sa anak na hindi mapigilan ni Mariel ang mapangiti nang mapapikit ang mata ni Liam dahil sa pinagsasabi ng ina nito. Nakita yun ni Mrs. Moran kaya naunawaan niya kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ng panganay niyang anak. Okay. Kung hindi buntis si Mariel, anong sasabihin niyo? Sumaryoso na ng tanong si Donna. Sa isla na gaganapin ang kasal namin ni Mariel, Mommy? Napaawang ang bibig ni Donna sa narinig mula kay Liam. Kilala mo si Marcos Composano, Ma'am, di ba? Kabatch ni Dad nung college. Kaibigan kong anak niyang si Mike. May private island sila sa Quezon Province. Nakarating na ako roon nung imbitahan ako ni Mike na umattend ng debut ng bunso niyang kapatid. Gusto ni Mariel ng intimate wedding at ganun din naman ang gusto ko. Naisip kong bakit hindi na lang sa isla ganapin ang kasal at pumayag naman si Mariel na maging island bride. Mahabang ngita niya ni Liam sa ina. Sure kayo? Na gusto niyo na sa isla kayo magpapakasal? Tanong ni Donna sa anak at kay Mariel. Yes, Mom. Nakausap ko na si Mike at pumayag siya na sa isla nila gaganapin ang kasal ko. Wala naman daw magiging problema. Saad ni Liam na tahimik lang na nagmamatsid si Mariel sa usapan na mag-ina. Hindi niyo naisip na ang buwan ng kasal niyo ay tag-ulanan? September 17 ang araw ng kasal niyo. What if na biglang magkaroon ng bagyo? Makakansel ang pagpapakasal niyong dalawa. Wika ni Donna na maisip ang araw ng kasal ng anak. Napasulyap si Liam kay Mariel na nakatingin naman na sa kanya. Tama si Mommy Love. Hindi nga natin pwedeng ikonsider ang pagpapakasal sa isla ng ganung buwan. Pagsang-ayon agad ni Mariel sa magiging biyanan. Aminado silang dalawa na hindi nila naisip ang bagay na yon. Mabutit sinabi niyo sa akin agad ang naging plano niyong dalawa. Tura ni Donna na napabuntong hininga na malakas. Huwag na kayong lumayo pa. Ang gusto ng mama mo Mariel ay sa simbahan at pari ka ikakasal, di ba? At ako'y gusto ko na sanang igranding kasalang para sa inyo ni Liam. Kung umiiwas lang kayo sa maraming bisita dahil sa gusto niyo ng intimate wedding, wala namang problema. Hindi akong ikakasal kayong dalawa. Suggestion ko lang naman na padaluhin sa kasal ang mga empleyado sa kumpanya at ilang pang makilala niyong dalawa. Kung hindi kayo komportable sa ganoong setup, ay hindi ko naman ipipilit. Mahalaga para sa akin na matuloy ang kasal niyong dalawa. Mahabang saad ng mami ni Liam. Nakangiti nagyakapan sina Liam at Mariel. Bigla silang nakaramdam ng kapayapaan sa kalooban nila. Pareho kasi silang na-stress kahapon dahil sa ayaw nilang ma-upset ang mami ni Liam. Hindi sila nakapag-isipan na maayos. Buti na lang at naunawaan sila kaagad ng ina ni Liam. Sa susunod na lang kayo magpakasal sa isla kung talagang gusto nyo. At itaon nyo ang summer para safe ang lahat.
Pabiro ng saad ni Donna sa magkasintahan. Thank you, Mommy. Thank you sa pag-unawa. Kaya love na love kita eh. You're the best mom in the whole world for me. Wikang tura ni Liam. Magaling ka taga mambola, Liam. Nakatawang sambit ni Donna at niyakap si Liam pati na rin si Marial. Nang gabi ring iyon, matapos silang tatlo maghapunan, itinawagan ni Liam si Mike para ipaalam na hindi niya itutuloy ang planong island wedding. Sinabi ni Liam kay Mike ang tunay na rason kung bakit at naintindihan siya ng kaibigan kahit nanghihinayang daw ito. Nasabi mo na sa kaibigan mo na hindi natin itutuloy yung planong kasal sa isla nila? Tanong agad ni Marial nang puntahan na siya ni Liam sa silid nito. Nauna na kasi si Marial na pumasok ng kwarto ni Liam para tingnan ang mga bagong movie na pwede nilang panoorin ni Liam. Tumango si Liam at niyakap si Marial. Anong sabi niya sa'yo? Muling tanong ni Marial na ipinatong ang mga braso niya sa magkabilang balikat ni Liam. Nauunawaan naman daw niya. Sabi niya may punto naman si Mommy. Tag-ulan nga raw ang buwan ng kasal natin. Gusto niyang umatan sa kasal natin. Oo naman ako. Okay lang naman sa'yo, di ba? Sagot ni Liam na hinalikan ang tungki ng ilong ni Marial. Napangiti naman ang dalaga. Okay lang sa akin. May napili ka ng movie? Pag-iiba na tanong ng Liam. Wala pa? Hindi ko alam kung anong gusto mong panoorin. Kung action ba o romance o comedy eh. Ikaw ba? Anong gusto mong panoorin? Ikaw lang ang pumili kahit ano okay lang sa akin. Sure ka na kung pipili ha? Tanong ni Liam na napangisi pa. Oo nga, ikaw nang pumili. Sagot ni Marial. Hinila ni Liam ang fiancé at pinaupo sa kama niya. Lumapit sa TV stand ni Liam at namili na ng movie na panoorin nilang dalawa. Nilapitan ni Liam si Marial na hawak ang remote control ng TV at tinabihan ang nobya sa ibabaw ng kama na nakaayos ng pagkakaupong nakasandal ang likod sa headboard ng kama. I-play ko na ba? Tanong pa muna ni Liam. Play mo na. Utos naman ni Marial. Ipinatong ni Marial ang ulo niya sa kaliwang balikat ni Liam at seryoso nang nakatutok ang paningin sa monitor ng TV. Nang i-play na ni Liam ang panonoorin nila, ay bumungad agad sa mga mata ni Marial ng eskandalosong palabas. Nanlaki ang mga mata ni Marial at agad na napasuyap sa mukha ni Liam na pinipigilan pala nito na matawa na malakas. Sira ulo ka, Liam? Sira ulo ka talaga? Aning wika ni Marial na pinangahampas ang kamay niya ng katawan ni Liam pero nakangiti naman siya sa kapilyuhan ng nobya niya. Aray love, tama na, masakit na. Aray ko. Bagay yan sa'yo? Napakapasaway mo kasi. Saad ni Marial. Ang sabi mo kahit anong piliin ko panoorin mo rin. Maganda naman na, may matututunan tayong dalawa. Ayaw mo ba? Nakangiti pa ring tura ni Liam na hawak ang dalawang kamay ni Marial. Mali ko bang ganyang movie pipiliin mo, Liam? Sumeryoso na si Liam at muling tinanong ang nobya. Ayaw mo talagang panoorin? Hindi sumagot agad si Marial. Pinakatitigan lang niya sa mukha si Liam at napabuntong hininga. Palitan ko na nga ng iba. Nood na lang tayo ng comedy. Saad na lang ni Liam at namili na nga ng ibang panonoorin nila. Sa gabi ng kasal natin, Liam, pwede nating panoorin yung gusto mong movie. Gusto mo gayahin pa natin? Seryoso na ring tura ni Marial. Napasuyap ng tingin si Liam kay Marial at nag-aalangan ng ngitian ng nobya. Sorry, nagbabaka sakali lang ako baka mapagbigyan mo na ako ngayong gabi. Pagtatapat ni Liam. Alam kong mahal mo ako, Liam. Ganun rin naman ako sa'yo. Pero ipinangako ko sa sarili ko na isusuko ko lang ang virginity ko sa gabi mismo ng kasal ko. Pangarap ko maging virgin bride, Liam. Nauunawaan naman kita. Pero pasensya na, hindi pa kita mapagbibigyan sa gusto mo eh. At tatayo na sana si Marial nang hawakan ni Liam ang kamay niya. Sorry, hindi ko na uulitin. Huwag ka nang umalis, love. Pangako, magbibehave na ako. Nakikiusap na wika ni Liam. Napahugot na malalim na paghinga si Marial at tumango.
Pupunta lang ako sa kusina, kukuha ko ng tubig. Ako na lang kukuha. Dito ka na lang, babalik ako agad. Wika ni Liam. Hindi na nagsalita pa si Mariel. Umayos lang siya ng upo sa ibabaw ng kama at nagkumot. Pagbalik ni Liam, ay nakapili na si Mariel ng action movie. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.